Ang issue ng mga nawawalang sabongero ay isa sa mga kontrobersyal at misteryosong krimen sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Narito ang buod ng mga totoong impormasyon batay sa mga ulat at testimonya. Ano ang totoong nangyari sa pagitan ng 2021 at 2022? Mahigit 13 sabongero, mga involved sa online sabong o e-sabong, ang iniulat na nawawala sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Karamihan sa kanila ay huling nakita sa mga sabungan sa Laguna, Manila, Bulacan at Batangas. Ayon sa mga investigasyon, ang mga sabongero ay dinukot matapos silang maglaro o manalo ng malaking halaga sa e-sabong. Karamihan sa kanila ay isinakay sa mga sasakyan at hindi na muling nakita. May mga CCTV footage na nagpapakita ng mga armadong lalaki na tila may koordinasyon sa mga tauhan ng sabungan. Bakit sila tinapon sa Taal Lake? Isang whistleblower ang lumantad at nagsabing ang ilang nawawalang sabongero ay pinapatay at itinapon umano sa Taal Lake sa Batangas upang itago ang ebidensya ng krimen. Ginamit daw ang bangka at koneksyon sa mga lokal na pulis o taon sa gobyerno para maisagawa ito ng lihim. Ano ang motibo? Panloloko sa pustahan, paninira ng operasyon ng ibang e-sabong operator, internal conflict sa sindikato ng e-sabong. Sino ang mga itinuturong mastermind? Ayon sa whistleblower, ang itinuturong putak ay isang mataas na opisyal o konektado sa mga operasyon ng e-sabong na may impluensya sa ilang tauhan ng PNP o Philippine National Police. Isa sa mga pangalan na lumalabas sa mga investigasyon ay si Rodrigo Dondon Santos, isang tauhan ng dating konektado sa sabungan, operation at may history ng illegal na activities. Ngunit walang direktang ebidensya pa rin hanggang ngayon na nagsasabing siya talaga ang mastermind. Ilang pulis din ang nasubak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot. Kasalukuyang kalagayan. As of 2024, nananatiling missing hanggang 2025 karamihan sa mga biktima. Patuloy ang panawagan ng mga pamilya para sa hustisya. Ilang kaso ay isinampa pero hindi pa rin natutukoy ang buong sindikato sa likod ng krimen. Ngunit isang personalidad ang itinuturo. Ito ay si Charlie Atong Ang, ay isa sa mga prominenteng pangalan na lumulutang sa issue ng nawawalang mga sabongero. Pero mahalagang linawin ang kanyang papel batay sa mga ulat at opisyal na pahayag. Sino si Atong Ang? Si Charlie Atong Ang ay isa kilala na negosyante sa Pilipinas na may koneksyon sa illegal gambling operation, kabilang ang off-cockpit betting at iba pang sugal na may lisensya. Matagal na siyang controversial figure, lalo na't dati siyang nasangkot sa mga kaso ng korupsyon at sugal noong panahon ni dating Pangulong Estrada. Ano ang koneksyon ni Atong Ang sa mga nawawalang sabongero? Noong 2022, nabanggit habang umiinit ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero, ilang pangalang kabilang si Atong Ang lumutang sa mga usapan. At narito ang mga dahilan. Malaking personalidad sa e-sabong industry. Isa siya sa mga legal na operator ng online sabong o e-sabong na pinayagan ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dahil dito, ang kanyang pangalan ay agad na kinabit sa kontrobersya bilang isa sa mga nasa likod ng industriya. Pangalawa, binanggit siya sa ilang pandinig sa Senado
May ilang senador at testigo na indirectly nabanggit ang kanyang pangalan bilang posibleng may kinalaman. Ngunit walang direct evidence o konkretong testimonya na nagtuturo sa kanya bilang mastermind ng pagkawala ng mga sabungero. Pangatlo, pahayag ni Atong Ang walang kinalaman. Sa panayam ng pandinig, itinanggi ni Atong Ang umanong koneksyon sa pagkawala ng mga sabungero. Aniya, legal at regulated ang kanyang operasyon at siya rin ay sang-ayon na dapat ay mawala na ang illegal at hindi transparent na isabong operation at posibleng nasa likod ng krimen. Ngunit siya ang itinuturo ng whistleblower.